Sa loob lamang ng ilang sandali, magsisimula na ang paglalakbay ng San Beda College patungo sa kanilang pangarap na makamit ang isang makasaysayang 6-peat. Ngayon, sa ika-71 season ng pinakaunang Collegiate Sports League ng Pilipinas, 7 na palabang koponan ang susubok na agawin ang korona mula sa Red Lions. Ito po ang opening day ng NCAA Season 91 handog sa inyo ng ABS-CBN Sports. Binabati namin kayo mula dito sa loob ng Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay City. At ito po ang ating unang dalawang laban ngayong basketball tournament. Starting us off are the 5-time defending champions San Beda College at kanilang sisimulan ang depensa nila kontra sa host school ng ating tournament ngayon, ang Mapua Institute of Technology, at sa ating pangalawang laban, Jose Rizal University. Makikipagtagi sa ng galing kontra sa second placers nung nakaraang tournament, ang Arellano University. Mabuhay Pilipinas! Ako po ang inyong lingkod, Anton Rojas, at syempre, dahil bago ang ating season ngayon, meron din tayong mga bagong muka mula sa broadcast team ng ABS-CBN Sports na aming ipapakilala sa inyo. Isa siyang dating NCAA champion. Ngayon, isa ng strength and conditioning coach. Let's all welcome Martin Antonio, aka Coach Hammer. Anton, magandang hapon. Magandang hapon, Pilipinas. Isa na namang bagong kompetisyon ngayong taon na to sa Season 91 ng NCAA. Alam mo, Martin, nung naglalaro ka, kilala ka bilang isang matapang na player. Kitang-kita naman, ang tapang mo. Unang sabak, opening day. Talagang may kailangan gumawa. At syempre, dahil player ka dati, very familiar ka sa rules ng NCAA. Pag-usapan natin kung ano ba ang magiging takbo ng ating tournament ngayong NCAA Season 91. Okay, Anton, meron tayong 10 teams na nagko-compete ngayong Season 91. Ang bawat isang team ay magkakaroon ng 9 na laro sa first round at 9 na laro sa second round. After the 2 rounds, meron tayong Final 4 na kung saan ang top 4 teams ay maglalaro, top 2 teams may twice to beat advantage, at kung may team na makakasweep, magkakaroon tayo ng step ladder na 4 against 3, 3 against 2, and then tries to beat ang number 1 team. Nung nakaraang season, nanalo na naman ang San Beda College, the winningest team dito sa kasaysayan ng NCAA 19 Basketball Championships. Pero ngayong season, marami silang mga pagsubok dahil maraming nawala sa kanilang kupunan. Wala na po ang head coach nila na si Boyet Fernandez. Wala na rin ang Semerad Twins. Kyle Pascual, kanilang team captain nung nakaraang taon, wala na rin. Pero marami silang nagbabalik na veterano tulad nila Pasera Mer at Ola Adeogon at may Art de la Cruz pa. Tama. Alam natin na napakalakas pa rin ng San Beda pero malaki ang nawala sa kanila sa toughness aspect ng kanilang team dahil alam naman natin na physical maglaro itong Semerad Twins, si Kyle Pascual, at syempre ang isa pang nawala ay si JP Mendoza. At nagbabalik din sa San Beda ang isang dating alumnus na si Coach Jamaic Harin. He will be tasked to steer the Red Lions ngayong season. So marami tayong exciting storylines ngayong NCAA Season 91. San Beda gunning for 6 under new head coach Jamaic Harin. Tama. Talagang gagawin ni Coach Jamaic ang kanyang makakaya para makuha tong historic 6th championship para sa San Beda. At kung si Jamaic Harin ay magsisimula lamang sa San Beda bilang head coach, sa kabilang panig naman ang isang basketball legend, Fortunato Atoyco, the fortune cookie, heading Mapua, his alma mater, for the 3rd straight year. Alam naman natin na ang Mapua natapos na nasa ilalim ng team standings itong nakaraang 2 seasons, pero ngayon nakikita natin na nagdagdag sila ng mas bagong mga muka at magkukumpit sila for that Final 4. Maraming nagbabalik dito sa koponan ng Mapua, pero parang nagsisimula ulit itong si Atoyco dahil 10 additions ang dinagdag ng Cardinals ngayong season. Pero gaya ng sinabi ko, familiar names back in the fold tulad ni Josan Nimes at Dretty Stevens. Itong si Josan Nimes, napakagaling na player, magaling mag-create, magbibigay ng different components sa kanyang team. At alam naman natin, meron din silang isang rookie na malaki, si Olwell Oraime. Oo, Nigeria, 19 years old, 6'9". Mala Nerlens Noel ang dating nitong si Olwell. So abangan natin ang kanyang banggaan kontra kina Donald Tangqua at Ola Adeogun. At syempre, kasama rin natin sa broadcast team, one of the new members, si Myrtle Sarosa. At kung meron kayong mga katanungan na gusto nyo malaman tungkol sa mga kupunan, tungkol sa NCAA, just tweet us, include the hashtag NCAA Season 91. Kasama na rin ang hashtag SBC versus MIT para sa larong ito.
At bago natin simulan ang ating coverage, Martin, syempre, San Beda, Mapua, handa na silang ilabas ang kanilang galing. Let's take the first official selfie Dapat. bago Dahil mag-jump ball. Ito ang una kong game, i-record na rin natin. Oo, sa aming pagbabalik, magsisimula na po ang Mapua kontra San Beda dito lang sa ABS-CBN Sports and Action. Ladies and gentlemen, before we start our opening game today, we would like to acknowledge the 3 members of the NCAA family who were part of the gold medal winning team in the 228 Southeast Asian Games. Will you please welcome from Perpetual Health, Earl Scotty Thompson. From the Arellano Chiefs, Giovanni Halalon. And from the San Beda Red Lions, Placer Amel. Hindi maglalaro ngayon. Injured yan. Injured. Earl Thompson and Giovanni Halalon. And now live from the Mall of Asia Arena and back to its old home on ABS-CBN Sports and Action, we present the inaugural match in the senior division of your Season 91 NCAA. Let us meet the starters. First, for the newly crowned Veloy Flying V Preseason Cup and the 5-time NCAA champions, San Beda Red Lions. And off guard number 4, Yusei Koga. Point guard number 11, Roldan Sara. Center number 14, Donald Tankua. Forward number 16, Michael Sorella. And the power forward number 18, Art De La Cruz. The head coach of the Red Lions is Jamaica Harin. And now the starting five for Season 91 hosts, the Mapua Cardinals. Power forward number 15, Mark Branya. Forward number 17, Tura De La Rosa. Center number 16, Paeng Layog. At point guard number 6, Andretti Stevens. And the off guard number 9, Josan Nimes. Head coach of the Cardinals is Atoy Ko. The officials for our first game, Nestor Zambrano, Joel Baldago, and Jorge Serapia. Fourth man is Mr. De La Torre. And before... Dalawang bigating kupunan magraratsada na dito sa ating unang laban sa NCAA Season 91. Familiar names para sa kupunan ng San Beda, Yusei Koga, Roldan Sara, Donald Tankwa, ang kanilang bagong recruit na nagmumula sa bansang Cameroon. Art De La Cruz, nandiyan pa rin kasama si Michael Sorella. At para naman sa panik na Mapua, ang nagbabalik nilang backcourt na sina Andretti Stevens at Josan Nimes. Kasama nila Rafael Layug, ang nagbabalik na power forward na si Branya. At syempre si Buenaventura De La Rosa. Binabati din namin po ang lahat ng mga kapamilya na nakatutok mula sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at sa Balls High Definition Sky Cable Channel 167 at sa live streaming via tfc.tv. Grabe ang energy dito, partner, sa loob ng arena. Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay. Panibagong kabanata na naman ng pinakaunang collegiate sports league ng Pilipinas, ang NCAA. Tama ka dyan, talagang ito ang nilook forward ng mga estudyante, ang pagbubukas ng NCAA.
At ang magtatapat dito sa jump ball, Rafael Layug, number 16 para sa panig ng Mapua. At Donald Tangwa, tubong Cameroon, 20 years old, magpapakitang gilas sa unang pagkakataon para sa San Beda. Meron tayong injury report sa dalawang punan to start this game. Basera Mer sidelined with a bruised right shoulder. At para naman sa Mapua, well, hindi siya injury report, pero ang kanilang starting point guard na si CJ Isit is in Canada to attend to some family affairs. Etong si CJ Isit nga, prioritizing family. Unang basket na ipasok ni Yusei Koga, ang isa sa mga graduating players ng San Beda College. At ayan talaga, Martin, ang trabaho ni Yusei Koga, catch and shoot, automatic. Exactly, designated hitter siya. Lalo na ngayon, kailangan niya mag-step up dahil alam nga natin si Baser Amer will be sitting out this game. Josan Nimes ang nagbabalik na kapitan ng Mapua. Pinasa sa kanto. Mintes ang tira ni Layug. Rebound, Sorella. Itong batan to, si Michael Sorella, we're looking at getting bigger things out of him. Talagang kailangan niya mag-step up nung nawala yung JP Mendoza. At syempre dahil wala si Basera Mer with that bruised right shoulder, kailangan mag-step up ng mga point guards ng San Beda. Tulad ni Dan Sara, Raj Tongko at syempre Yusei Koga. Nagpo-point guard din yan minsan. Ito si Andretti Stevens. Anton, nagpakita agad ng effect niya sa laro. Nakakuha ng offensive foul dito kay Donald Tangwa. Inyo pong natuto ngayon sa inyong mga screens, Ola Adeogun, the Nigerian behemoth of San Beda. Posibleng hindi maglalaro si Ola ngayong araw sapagkat meron siyang sore left knee. Ito nga, si Ola Adiogun going through a long campaign. Mahaba ang nilaro niya noong off-season. Ngayon, medyo kailangan siguro niya makarecover muna. Nakita nyo sa inyong mga screens, the fortune cookie Atoy Go, who says he's more comfortable as a head coach in his third straight season dito sa Mapua, ang kanyang alma mater. Art De La Cruz, umarangkada, uses a crossover. De La Cruz, pinasa sa kanto. Koga drives baseline. Koga floats it up and in! Yes, Yusei Koga attacking the lane. Apakagandang first step. Good move, finishing over threes. Alam naman natin hindi kalakihan si Yusei Koga, pero getting that end-to-end play. Balikan natin itong drive na ito ni Arthur De La Cruz. Pinasa kay Koga. Koga goes baseline, floats it over Andretti Stevens and Rafael Layug. Buong-buo ang loob ng batan to. Naglalaro sa kanyang huling season para sa San Beda. Nakita po ninyo si Basera Mer, hindi naka-uniform ngayong araw. Josan Nimes! He is back! Exactly. Ito ang inaantay talaga ng mga Mapua faithfuls. Alam natin gaano ka-talented tong batang to. He creates his own shot, gets teammates better percentages. Saan ka nakakita ng isang 6'3" point guard? Ayan ang laro ni Josan Nimes nung siya ay naglalaro sa Phoenix in the States. Yusei Koga, matik talaga! Matik talaga itong si Yusei Koga. Pag nakasalo ng bola, he will let it fly. 8 straight points para sa senior ng San Beda. No look pass ni Josan Nimes, hindi nakita ni Branya. Branya isang transferee mula sa Rizal Technological University. At ayan po, ang bagong head coach ng San Beda na si Coach Jamaica rin. Alam naman natin, itong si Jamaica talagang may winning tradition coming from the juniors program, papunta ngayon sa seniors, nagsisilbi sa kanyang eskwelahan. Kanina, binanggit ko, makakasama natin si Myrtle Serrano. Myrtle, sino ba ang kasama mo dyan sa courtside? Kakasimula pa nga lang ng game at ngayon nga po kasama natin ang head ng policy board ng Mapua Institute of Technology, si Dr. Ronaldo Vea. Hi sir, good afternoon. Hi. Good afternoon to our viewers. Oo, good afternoon dyan sa lahat ng mga kapamilya natin. Sir, tanong ko lang po, ano po yung team ngayon natin dito sa NCAA? Well, it's NCAA engineered for sports excellence for the new decade. As we say for the new decade because this is the 10th decade of NCAA. Yes. And in 10 years we'll be 100 years old. Yes. So we want to engineer the NCAA to make it ever more excellent. And we use the term engineering because we are Mapua Institute of Technology. Oo nga. Exactly part of technology. And also, 10 years time, makakasama natin ang ABS-CBN. Yes. Well, among the new things that we're doing here, we have your new media partner, kayo, ABS-CBN, for the next 10 years. And also, what can we look forward to this season? What else is new? Well, 2 members of the NCAA became regular members this year. The AIAC and the Lyceum of the Philippines University.
So we're very glad that we're now 10 regular members in the league. Yes, thank you very much, sir. Balik muna dyan sa inyo, Anton. Maraming salamat, Myrtle. Yan po ang Policy Board President ng NCAA, Dr. Reynaldo Vea ng Mapua. At nakakatuwa ang sinabi nila, no? 10 years contract kasama ang Kapamilya Network. So, 10 years natin makakasama. Itong mga Warriors ng NCAA, Martin. Talagang napakagandang opportunity para rin sa mga players para mas mabigyan sila ng platform upang mas makilala ang kanilang mga laro at more importantly, ang kanilang mga eskwelahan. Martin, napansin natin yung full court pressure ng San Beda. That is the Jamaica Harin influence. Exactly. Etong si Coach Jamaica Harin would really want that up-tempo game. At sa wakas, nakapuntos ulit ang Mapua sa pamamagitan ng baseline jumper na iyon mula kay Mark Branya. So far, it's only been Nimes and Branya on the board para sa Cardinals, ang host school. Na double team si De La Cruz. Tangkwa, pinasa kay Koga. Koga, mintis ang tira. Allwell Oraime. Pinasok na ni Coach Atoy Ko. At again, ito nakikita natin ang forward passing ng Mapua, trying to get that attack sa simula pa lamang ng opensa. Mintis ang hook shot ni Allwell Oraime. Tandaan natin, sa preseason, nag-average yan ng 19 rebounds per game. 6'9" center mula sa bansang Nigeria. Kaya lang, nakalusot. Michael Sorella, naunahan si Allwell Oraime. Magandang pasa yon, papasok sa loob at nakita natin ang early offense ng San Beda. Again, up-tempo, takbuhan. Yan ang trademark ni Coach Jamaica Harin. Stevens, pinababa ang bola. Another comebacking player para sa kupunan ng Mapua. At meron tayong foul away from the ball. Offensive foul at tinawag dito kay Mark Branya. Talagang itong si Andretti Stevens at ang Mapua would really get into that thick skin of yours. 13-4. Lamang ang San Beda. Magbabalik po ang opening day ng NCAA Season 91 dito lang sa ABS-CBN Sports in Action. Inyo pong napapanood ang opening day ng NCAA Season 91. Handog sa inyo ng ABS-CBN Sports. At tignan naman natin itong post ng point guard ng San Beda na si Raj Tongko kanina sa Instagram. Ready na, partner. Siyempre, pag ikay naglalaro, talagang naglulook forward ka sa opening day. Dyan, bago uniforme, bago sapatos, bago lahat. And right on cue, pinasok na ni Coach Jamaica. Itong si Raj Tongko, isang dating Red Cup number 15. At makakasama niya sa backcourt si Yusei Koga. Ito nga, itong si Raj Tongko, naglaro din to para sa bansa. Naglaro to sa under-18 national team natin. Nitong nakaraang taon, under Coach Jamaica Harin din. At ito, Raj Tongko, tumira sa kanto, right on cue. Buries the triple. Yes, corner pocket 3. Itong si Raj Tongko. At dahil wala si Baseramer, gustong-gusto yan ng mga San Beda fans. Nagpapakitang gilas agad ang kanilang mga backup point guards. Bola napulot ni Arthur De La Cruz. At ito, yung versatility ng isang Arthur De La Cruz. Pinasa kay Sorella. Sorella, pinalik kay Tongko. Tongko for 3! Back-to-back 3-point hits on the same spot. Itong si Raj Tongko. Alam naman natin, malaki ang nawawala kay Baseramer. Pero, nagsistep up ang dalawang gwardiya nila na itong si Koga at si Tongko. Hirap ang Mapua pagdating sa opensa. They have to look to their captain, Josan Nimes. Nag-average ng 16 points sa preseason. Nimes. Sorella, nakabantay. Nimes, tumira sa labas. Sinukat pa sa harapan nito ni Michael Sorella. Josan Nimes, kailangan punan ang namamagang kalamangan. Kaya ito, nakashoot sana isang mahabang 3-pointer. Dalawang sunod na taon na wala si Josan Nimes sa NCAA. Itching to get back in rhythm. Pass underneath. Michael Sorella able to draw foul. Balikan natin itong play na ito, Martin. Ito nga, Raj Tongko with that extra pass from Michael Sorella, corner 3. At napangiti pa ang batang to. At ito naman, ang isa pang anggulo. Exactly, ito yung pangalawa. Ito yung pangalawang tres ni Raj Same Tongko. extra pass. Again, gumaganda ang takbo ng isang opensa pag napapasa ang extra pass na yun. Michael Sorella, naka-experience na yan ng championship noong panahon ni Coach Frankie Lim. Also last year, time ni Coach Boyd Fernandez. Now it's the time of Coach Jamaica Harin. And he has also brought in one of his former players from the Ateneo Blue Eaglets program na si Ice Reyes. Dating captain yan, mga teammate niya, sila Wami Johnson, Keith Ravena. Eto si Josan Nimes. Floater in the lane, in and out. Ra Flores, hindi mapulot ang bola. Here comes De La Cruz. Ito
ito, napapakita sa atin again yung versatility ng Art de la Cruz. Ito, in-improve na talaga. The whole of season, ball handling, nakita naman natin court to court with that dinky floater of his. Yan ang unang puntos ni Arthur de la Cruz dito sa season 91 ng NCAA. Stevens, another comebacking player. Pinasa kay Nimes. Nimes gets the switch. Nimes, binalik kay Stevens. Allwell wants the ball. Can't get it. Stevens underneath the basket. At tumawag na foul ang ating referee. It's on Ice Reyes. Ito, Anton, nasabi mo kanina ng comebacking players. Napakagandang mapanood. Itong si Andretti Stevens, galing sa injury last year. Si Josan Nimes, alam natin na 2 taon umupo. Yes. Napakaganda. Talagang tayo pinagdarasal lang natin na makalaro ng buong buo itong mga batang to. Lagi silang safe. At ito, nakikita natin, tumataas ang kalidad ng kompetisyon. At dito natin nakikita yung perseverance ng isang basketball player. Maski na na-injure 2 beses sa tuhod itong si Andretti Stevens, here he is, naglalaro pa rin sa NCAA. At kilala tong batang to sa kanyang pagiging tough. At Bedan din to Oo, San Beda High School yan dati sa Alabang. San Beda, Alabang. Tama ka dyan, Anton. Another San Beda Alabang player, Yusei Koga, currently leading everybody in scoring with 8 points. And speaking of San Beda High School players, JV Mocon, pinakawalan na rin ni Coach Jamaica Rid. Yes, itong sophomore na JV Mocon na to, malaki ang hinihingi nila para again, punan yung pagkakawala ng JP Mendoza. JP Mendoza in a shocking turn of events, biglang hindi pinayagan na makapaglaro dito sa NCAA Season 91, although nag-ensayo siya buong off-season expecting to play. Napakaganda namang opportunity. Sabihin na natin may nawala, pero may pagkakataon sa mga batang to tulad nito ni JV Mocon at ni Michael Sorella para umi-step up. Kumbaga, Josa Nimes, huminto, binalik ang bola kay Stevens. Nimes, nalibre sa 3. Nimes! ilista mo na yan. Isa na namang mahabang 3-pointer galing kay Josan Nimes, stepping up the team captain of the Mapua Cardinals. Pangalawang 3 na yan ni Josa Nimes. Meron na siyang 8 puntos dito sa ating laban. Stephen Q, number 8. Transferee mula sa University of San Carlos sa Cebu. Pinasok na rin ni Coach Atoy Ko. Ito nakikita natin na galing sa poste, nag-execute ang San Beda ngayon dahil ginagamit ang kanilang height advantage. 10 ang kalamangan ng kumpara ni Coach Jamaica Rid. But he is a perfectionist barking at his players. Ayan naman ang kumpara ni Coach Atoy Ko. Magbabalik po ang NCAA Season 91. Inyo pong natutunghayan ang Mall of Asia Arena dito sa lungsod ng Pasay. At ito kanina ang tweet ni Andretti Stevens, ang comebacking point guard ng Mapua. Hashtag Viva Mapua. So kung kayo po ay Mapua alumnus, Mapua alumna, pwede rin kayo mag-tweet ng Viva Mapua, cheer for your team. Ito nga, isang napakagandang platform na binibigay sa atin ngayon ng social media. Tinutulungan tayo ng ABS-CBN Sports na mapakita kung ano ang saloobin ng ating mga manonood at magiging participant din sila sa laro natin. So kung mahilig kayo mag-cellphone, ayan, mag-tweet na kayo. Hashtag NCAA Season 91. Isama nyo na rin po ang hashtag SBC versus MIT. Coach Jamaica rin, of course, joined by JB Season, Assistant Coach Ford Araw, at syempre ang ating kasama, Team Manager, Coach Jude Roque. Yes, alam natin, haligi na yan ng San Beda. Talagang yan ang umaasikaso sa mga pangailangan ng players natin. Kudos to him. Stevens, inside pass para kay Orwell Orante. Ito nga si Allwell, nagpakita na ng kanyang movement. Nakita natin, off-ball movement, backscreen kay Allwell Orante. Easy basket sa ilalim ng ring. Magandang play yun, coming off a timeout na ginawa ni Coach Atoy Ko. De La Cruz, pumaposte. Reyes, tumira sa labas. In and out. Rebound, Josan Nimes. Nakikita natin ngayon ang Mapua kumukulab sa loob at nakikita nito ni Art de la Cruz sa mga extra passes. Oh, ho, ho! Josan Nimes, the 6'3" point guard. He is definitely back. Yes, he's back. Ito, si Josan Nimes for his 10th point. Announcing his return in a booming fashion. Iwan, si Arthur de la Cruz sumama pa sa picture. Si Donald Tangwa at JV Mocon. Binitbit itong dalawang malalaking tao ng San Beda. Josan Nimes lived in Australia, lived in Phoenix before coming here, playing for Mapua.
under coach Tito Victorero. Pero Martin, iba ang sitwasyon ngayon para kay Josan Nimes dahil nung nakaraan, meron siyang Yusef Taha, meron siyang Rodel Renices, meron siyang Alan Mangahas. Ngayon, puro bagito na ang kasama ni Nimes. Oo, siya na ngayon ang tinitignan na leader ng team na ito. 10-0 run itong Mapua in the last 2 minutes and 50 seconds, partner. Yes, exactly. 8 out of that 10 points nanggaling dito kay Josan Nimes. Talagang he really wants to show that he belongs and he's one of the top players sa ating liga. Napako sa 22 ang kupunan ng San Beda, pero ito Arthur De La Cruz, 2 points currently dito sa ating laban, makes the first free throw. Ayan po ang kupunan ng San Beda, 19-time NCAA champions, the winningest team in NCAA history. Napantayan na nila ang achievement ng San Sebastian, winning 5 straight championships. Of course, yung San Sebastian team from 1993 to 1997. Ngayon, San Beda gunning for a 6-peat. Oh, at nabanggit mo ang San Sebastian team na yan. Karamihan sa mga yan ay coaching staff na ngayon sa iba't ibang eskwela dito sa NCAA. Masyadong malakas yung forward pass na iyon. Ito nga, nakita natin na gustong itakbo ng San Beda. At ngayon, nagpasok na siya ng mas maliliit na lineup. Ito na ang signal. Ika nga ni Coach JD Season na magsisimula ng full court trap ng San Beda. Yan ang famous double fist. Full court pressure ni Coach Jamai Karin. Bringing it here to his alma mater. At ito nga, Anton, meron ng 5 turnovers ang San Beda. Kumpara sa 2 nitong Mapua, nakikita natin na talagang na-force ng Mapua na magpasa ng forward ang San Beda. Tignan natin, Martin, kung ano nangyari dito. Michael Sorella, hump step. Andretti Stevens drawing a charge. Ito, nakikita natin, Andretti Stevens in the thick of the action. Pangalawang charging na yan na nakuha niya ngayong first quarter pa lang. Tignan natin kung gagana ang full court pressure ng San Beda Red Lions. Ito ang isa sa mga ini-instill ni Coach Jamai Karin sa kanyang kupunan ngayong season na mag-apply ng full court pressure. Ito nga, itong Stephen Q. Umatake. Parang bowling ball. Sinagasaan itong si Michael Sorella. Kumuha ng foul. Yan, 2 free throws ngayon. Ang spelling ng kanyang apelido ay parang Ke. Q-U-E. Pero ayon kay Assistant Coach Ed Cordero, Q talaga ang pagbanggit ng kanyang apelido. Ito, nasa atin ngayon ang field goals ng Mapua. 4 out of 6 for 66%. Itong si Josan Nimes. The rest of the team, 25% lang. 2 field goals out of 8 tries. Yan ang importansya ng isang leader. Nakita natin Josan Nimes, lamang ang San Beda kanina 22-7. Bigla siyang bumuhos ng mga puntos. Kailangan, lalo na siya ang talagang tinitignan ng mamuno sa squad na to ni Coach Atoyco. Bagong point guard, Menina, pinasok na rin ni Coach Atoyco. Look at Allwell Oraime diving for the ball. Pinasa kay Nimes, dino-double team. Nimes, long pass to Stephen Q. Stephen Q, umatras. At palapit na po tayo sa dulo ng ating first quarter. Josan Nimes, dinedepensa ni Dan Sara. Ito ang advantage ni Josan Nimes. Josan Nimes steps back. Nimes! Gets another bucket. 13 points na para kay Josan Nimes. Nakita mo, Anton, na 6'3", can handle the ball, can create his own shot, and pag niligyan mo na maliit, titirahan lang niya. Josan Nimes, welcome back sa NCAA. Nung Martes, sinabi ni Coach Atoy sa akin, when I asked him about his chances against San Beda, sabi niya, may chamba sila. Yun ang paniniwala na Mapua at hindi makatira ang San Beda. Malupit na depensa pinakita ng Mapua sa dulo ng first quarter. Coach Jamai Karin is not happy. His team was up 22-7 pero ngayon, 3 na lang ang lamang ng Red Lions. Suffocating defense. Unang uminit itong si Yusei Kola mula sa San Beda. Meron siyang 8 puntos para sa Red Lions. Pero ito naman ang rest back ng Mapua, Josan Nimes. Itong mga seniors natin nagsi-step up. And Mapua ending the first quarter on a 13-1 run. Grabe, biglang bumulusok at nagparamdam rin. Itong si Mark Branya, crucial baseline jumper. Pero itong si Raj Tongko, nakatira rin ng 2 3-pointers. Meron siyang 6 na puntos. But we can't say enough about this comebacking captain, Josan Nimes.
now the clear-cut leader dito sa koponan ng Mapua. 23-20, lamang ang Red Lions kontra sa Cardinals dito sa opening day ng NCAA Season 91 sa ABS-CBN Sports in Action. Nagbabalik po ang NCAA Season 91. Handog sa inyo ng ABS-CBN Sports. Anton Rojas po, inyong lingkod. Kasama si Coach Martin Antonio, a.k.a. Coach Hammer. At syempre kasama rin natin si Myrtle Sarosa. Maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayon sa ABS-CBN Sports in Action. O nga, at alam natin na hindi lang ang mga estudyante natin na nakatutok, pati ang mga alumni natin. Ito nga, ang aking mga teammates nun. Diba, sila Choco Weber, sila Raymond Magay, lahat yan nanonood sa atin ngayon. Maraming salamat sa inyong pagtutok ngayon sa opening day ng NCAA Season 91. Martin, ano ba ang nangyari sa San Beda? Bakit sila napako sa 22 at nakahabol itong Mapua? Isang tao lang ang nagdala niyan eh. Zosa Nimes, creating on the open court. Zosa Nimes stepping up, making baskets, making his team function well. At ito, pinasok rin si Olwell Araime kanina, kumuha ng mga rebounds, making his presence felt. Meron ng 3 puntos itong si Olwell Oraime, 19 years old, 6'9". Sinabi ko nga, mala Nerlens Noel ang dating nitong si Olwell Oraime. Now, we mentioned a while ago, injured si Baseramer. Meron siyang bruised right shoulder. We're not sure how long he will be out as we see this drive by Roldan Sara. Ola Diogun is in uniform. Ang tanong, papakawalan kaya ni Coach Jamaica rin si Ola Diogun mamaya? Bilang coach, titignan mo rin talaga kung ang player mo ba ay healthy enough to play dahil you're looking at the long term dahil mahaba ang liga natin. Menina, scoop shot. Mentes, rebound, JV Mocon. Ito na nga, Anton. Ito yung gustong-gusto ng crowd. Ang ating up-tempo, up-and-down basketball. JV Mocon, Mentes ang putback. Dinabas ang bola. Floater in the lane para kay Roldan Sara. Isa ring dating San Beda Red Cub. Under legendary coach Ato Badolato. Oraime, dinouble team. Oraime, nawala ang bola. Scoop shot is good para kay Menina. Ang unang puntos ni Menina. Ito, after nga nung 13-1 run to end the first quarter, ito Mapua getting the controls of the game. Nakita natin, isa na lang ang kalamangan ng San Beda. Bakbakang umatikabo. Inyo pong napapanood mula dito sa Mall of Asia Arena. Pangatlong tres na yan ni Raj Tonko. At saka makikita mo, itong si Raj Tonko, kumpiyansa. The way he moves, paano niya dali ng sarili niya ngayon. Alam natin na may tiwala si Coach Jamaica rin sa kanya. Sigurado ako masaya si Baseramer sa pinapakita ng kanyang mga kasama sa point guard position. Raj Tonko at syempre si Roldan Sara. Balikan natin itong play ng San Beda. We're gonna see this very often. Itong 2-point guard setup para kay Coach Jamaica rin, Raj Tonko and Roldan Sara. Yes, ito nga. Dahil he has the luxury of having enough point guard sa kanyang bench. Alam natin, malalim ang bench ng San Beda. Nagagamit niya ang 2-guard lineup na ito para mas pabilisin ang laro. Ayan po si Baseramer. Binabati niya ang lahat ng kanyang mga kababayan sa Davao City. Meron siyang bruised right shoulder kaya hindi siya naka-uniforme ngayon. He will be further evaluated at malalaman natin ang extent ng kanyang injury sa Lunes. Yes, kahit sino naman ayaw makita na may player, lalo na opening game na injured. Our prayers go out to Baseramer, quick recovery. Kailangan ka na liga para mas mataas ang kompetisyon natin. At syempre, eto na rin ang huling taon ni Baseramer. Menina, lead pass. Branya, nasalo ang bola. Mark Branya. Olwell Oraime. Hustle points. Yan ang ibinibigay sa atin ni Olwell Oraime. Talagang maganda ang nilalaro ng batang to. 6 na puntos, 6 na rebounds na ang naitala ng rookie center ng Mapua na si Olwell Oraime. Menina, all the way. Ito, fighting back ang Mapua Cardinals. Itinabla na ang ating laban. With that up-tempo game, again, nagpasok ka naman lang kayo, makokontrol ng rebounds, mag-ibang complexion ng laro. Yan ang kaganda ng NCAA. Siyam na palabang kumunan, susubukan agawin ang kampiyonato mula sa Red Lions at Mapua. Getting the first crack at it, but De La Cruz gives the lead back to San Beda. Lead pass na naman, Nimes. Spins, Beteng. Wild shot, Ezekiel Beteng. Dating player yan ng National University sa juniors. Yusei Koga, masyado malakas.
Art de la Cruz with a putback. Ito, Art de la Cruz, isa ring senior ng San Beda playing on his last year, sumasagot sa challenge ngayon. Apat na naman ang kalamangan ng San Beda. Branya, in and out. Bokod, napulot ang bola. Ito, mapapansin mo si Mark Branya, pinupuntahan din talaga ng Mapua all the time. Post, high post, meron siyang license from Coach Atoy ko. Nagigigil si Arthur de la Cruz. Nakita natin siya kanina, hinihingi ang bola. He wanted to break the ball down by himself. At more substitutions para dito kay Coach Atoy ko. Ronel Villaseñor pinasok na rin at binalik ni Coach Jamaica rin si Donald Tangqua. At syempre ang ating mga bossing sa ABS-CBN Sports. Head of Integrated Sports sa inyong kanan, Dino Laurena. And of course, we have March Ventosa, Sir March, from ABS-CBN Narrowcast. Syempre si Vince Rodriguez. Ito nga, Anton, pinasok na tong rookie na si Casey Soberano. Highly touted rookie. Designated hitter, kumbaga. Corner 3, top of the key 3, hinahanap talaga ito ng San Beda. And I'm excited to see how well he would fit in this system ni Coach Jamaica rin. Stepping out of bounds though. At ito, I just mentioned his name a while ago, si Ronel Villaseñor. Nagparamdam na agad, knocking down that baseline jumper. Napakaganda na nilalaro nitong Mapua. Hindi nagpapakita ng kahit anumang takot dito sa defending champion sa San Beda. Koga, tumira sa labas. Isa na namang tres mula kay Yusei Koga. 11 puntos na ang naitatala ni Yusei Koga dito sa laban na to. Handang-handa ang mga seniors natin. Maglaro ngayong araw na to dahil they need to make it count. Kumbaga, Nimes with a drive. Nimes off the glass. 15 points for Josan Nimes. Talagang stepping up. Sinabi ko, ang kanyang average ng preseason, 16 points. Malapit nang malampasan ni Josan yon. Yusei Koga! Sinagot ang tira ni Josan Nimes at tumawag ng timeout si Coach Atoy ko. 6 ang kalamangan ng San Beda. Magbabalik po ang NCAA Season 91. Saturday ngayon, pero magsa-throwback Thursday tayo ng konti dahil ngayon kasama natin ang legend ng basketball, the captain, Alvin Patrimonio. Hi, sir! Hi! Grabe, nahihiya po ako sa inyo. Kayo po talaga yung first kong nakasama dito. Sir! Parang daughter na kita. Hindi naman po. Sir, gusto lang namin ma-share sa ating mga kapamilya dyan. Ano po yung mga experiences niyo po dati nung naglalaro pa kayo for Mapua Cardinals? First 2 years, talagang wala kaming panalo. So a total of 16 losses for first 2 years. Malungkot pero hindi kami nag-give up. Ayaw niyo sumuko Yes, talaga. hindi kami Fight nag-give up. We kept on improving our skills, tapos yung chemistry ng team. So yung ika-third year namin, dun na kami nanalo finally. And sir, ano po yung Siyempre, mahirap. feeling? Yeah. Nanalo kayo after 2 years Parang, na. parang nag-champion kami noon. And from then on, nag-ano na kami. Parang nakuha na namin yung momentum. So, nag-Final Four kami noon. Then, masaya yung team. Nagpapatuloy po ang nagbabagang aksyon dito sa Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay. NCAA Season 91 dito lang sa ABS-CBN Sports and Action. Coach Jamaica rin sa kanyang unang taon bilang head coach ng San Beda, employing that full court pressure he is known for. Pero na-break na Mapua ang press. Ito nga, pinupuntahan talaga nito itong comebacking player na si Mark Branya. Branya. Oraime turns, fires, bitten. Nimes, napulot ang bola. Nimes, behind the back dribble. Naagaw ni Yusei Koga. At may foul na tinawag kay Nimes. Speaking of Yusei Koga, hustling on defense. At nagbigay na to ng 3 3-pointers. 3 out of 3. At ito rin si Raj Tongko, 3 out of 3 para sa San Beda. Nagdala ng mga paputok tong Red Lions ng Menjola. Grabe ang shooting. Nagtandem na iyon, Tongko at Yusei Koga. At eto naman, si Roldan Sara, nagpakawala ng 3. In and out lamang. Nimes.
fires. Rather, tosses it up for Oraime. And Oraime puts it in. Napansin natin, itong si Olwell Oraime knows his job, runs the paint, at itong mga players naman ng Mapua, sinusuklian yun, binibigyan siya ng magagandang pasa para ibitira na lang na nakatutok sa ring. Alam mo, itong si Olwell Oraime, 2 taon naghintay yan bago makalaro dito sa Mapua. At talagang nakatutok sa kanya si Assistant Coach Ed Cordero para talagang mahasa itong big man na ito na Mapua. Alam mo, naalala ko yun si Coach Ed, marami akong kaping tinimpla para dyan. Nung kami nagsushooting pa nung college. Samantala, Arthur De La Cruz meron ng 7 na puntos dito sa ating laban. Branya. Pinasa kay Olwell Oraime. Binalik kay Nimes, back to Oraime. Oraime. Meron siyang 3.5-inch advantage pagdating sa height. Good pass dito kay Villaseñor. Maganda ang simulan itong rookie na to. Yes, napakaganda nga ng kanyang simula. Pero mapapansin natin, hilaw na hilaw pag gumalaw. Pero effective. Nakakapagbigay ng mga pasa tulad ng nakita natin. Actually, hindi pala rookie itong si Ronel Villaseñor. My apologies. Naglaro na yan last year pero 7 na laro lamang para sa Mapua. So nakikita natin yung improvement ni Villaseñor. Branya, mintes ang kanyang baseline jumper. At pati ang Mapua, Martin, nagpo-full court pressure din. Oh, ito nga, Mapua. Talagang nilalaro rin nila yung tempo na gusto ni Coach Jamaica rin. Donald Tangwa, mintes ang kanyang hook shot at nababother siya sa Nerlens Noel na depensa ni Oraime. Look at that move Ang ganda by naman Josa Nimes. Ang ganda nung galaw na yon, ni Yoyo pa. Ito ni Josa Nimes. 17 points na para sa kapitan ng Mapua. Parang hindi nawala. 2 taon inantay. Talagang inipon niya lahat ng tira na yon para sa opening game natin. Sara, pinasa kay De La Cruz. De La Cruz! Dito mo makikita ang development ng ating mga players. Art De La Cruz, dumating sa San Beda, mababa ang kumpiyansa ngayon. Sana ang inaasahan na big man. At syempre, matagal nang magkakampi si Sara at si De La Cruz nung high school days pa. At eto, Roldan Sara all the way. Eto na nga, ang half-court trap, full-court trap na ginagamit ni Coach Jamaica Harin. Legendary na yan. Tubong Cagayan de Oro si Roldan Sara. At sabi niya sa akin, kasama sa kanyang pag-iensayo, yung jump rope, parang boksingero yan. Sana hindi lang niya dalhin ang pagiging boksingero sa laro. Wala namang history na ganon si Roldan Sara sa basketball. Samantala, hindi nasalo ni Oraime ang pasa ni Nimes. Sara, binalik kay De La Cruz ang bola. Arthur De La Cruz, umiinit na. Kita natin yung development ng ball handling ni Art De La Cruz gives him an opportunity na mag-create. Ngayon, galing sa labas, nakaka-penetrate na siya at yung favorite niyang dinky shots. Yan, bibigay sa kanya ng different facet. Nung nakaraang taon, ang average ni Arthur De La Cruz, 12 points per game. Ngayon, meron na siyang 13 points. De La Cruz! Hindi mahabol ang bola. Na-excite ito. Forward pass. At sakto tong timeout na to para kay Arthur De La Cruz. Pero balikan muna natin itong scoop shot ni Josa Nimes. Pero grabe yung behind the back pass nitong si Menina. Parang may mata sa likod ng ulo. Nagbabalik po ang NCAA Season 91 dito lang sa ABS-CBN Sports in Action. At syempre, hindi mawawala sa atmosphere ng NCAA ating mga honeys. Yes, ang At mga courtside. sumusuporta sa mga players. Hindi lang ang mga honeys, pati ang ating mga alumni na taus-pusong sumusuporta sa kanilang mga eskwela. Bigay todo. Samantala ang ating talaan, 46-38 naman po ang San Beda. Flores with a drive, in and out. At babalik ang bola dito sa San Beda. Jermer Cabanag, isang transferee mula sa West Negros University, number 5 on the floor. Tongko, ball movement para sa San Beda. Koga, bitin ang kanyang tres. Mapapansin natin talagang hinahanap na ngayon ng mga teams ang extra passes. Nimes na libre sa labas. Bitin ang kanyang tres. Ito nga, Art De La Cruz with
7 rebounds ngayong first half while shooting 75% sa kanyang field goals. One of the most efficient players dito sa ating liga. Tongko, license to shoot! 4 out of 4, Raj Tongko. Napapamahal ang nagpa-parking dyan sa corner 3-point shot na yan. Balik sa double digits ang kalamangan ng San Beda. Stevens, sumaksak. Stevens, umupo sa ere. Layog, supalmal ni Bocon. Ito nga, hustle points ang dinadala sa ng San Beda and they're running again. What a move by Goga! Everything but the shot, Anton. Oo. Sayang pagkakataon na yun. Josan Nimes, uubusin ang oras. Will take the last shot. Bago ang halftime. Nimes, steps back. Nimes, misfiring, humingi ng foul. Pero walang tinawag ang ating mga referee. Ito, Josan Nimes talaga nagpakita. Nagpakita rin ng ibang mga seniors natin. Josan Nimes, 17 puntos na dito sa ating laban. Pero grabe talaga itong pasa na to. Ito, bagong player ng Mapua, si Menina. Behind the back pass para kay Nimes. Pero ito si Dansara, welcome to the NCAA steal. Naagawan si Menina. At syempre, De La Cruz. Art De La Cruz. Napakaganda na nilalaro. Controlling the rebounds, controlling the tempo at pinapakita ang kanyang ball handling skills. 4 out of 4 naman sa tres para kay Raj Tongko, on fire. At ang Red Lions lamang at the half kontra sa Cardinals, 49-38. Inyo pong napapanood ang NCAA Season 91 Opening Day. Handog sa inyo ng ABS-CBN Sports and Action. At the half lamang po ang San Beda 49-38 kontra sa Mapua Cardinals. At sa lahat ng mga PLDT Home Smart subscribers, take note, enjoy entertainment everywhere with the country's biggest selection of videos on demand from iFlix. Just go to iflix.com and start our complimentary 14-day trial. So, iflix.com 14-day trial yan. Pwede ko bang subukan Oh, niya? subukan mo nga. May dial tone. Ayan po sa mga PLDT Smart subscribers. At sa lahat ng mga NCAA fans makisali sa discussion, include the hashtag NCAA Season 91 at isama nyo rin po ang hashtag SBC versus MIT. Kung meron kayong mga katanungan, susubukan po namin sagutin sa abot ng aming makakaya. At syempre, binabati din namin ang lahat ng mga NCAA fans na nanonood all over the world via the Filipino channel or live streaming via TFC.tv and in high definition on Ball Sky Cable Channel 167. Ito ang ating mga numero at the half, Martin. Ito nga, ang daming ipinukol na 3-pointers ng San Beda. Ito ay uptick mula sa ginagawa nila last season na konting-konti lang itinitira. Nakikita natin, 7 na ang ipinukol nila ng first half. Ang ganda rin ng pasahan. At dito nagkatalo, starter points, 27 para sa San Beda, 21 naman para sa Mapua, and most of it coming from Josan Nimes. And understandably, opening day jitters, both teams have double-digit turnovers. 11 para sa San Beda at 10 para sa Mapua Cardinals. Unang uminit ang San Beda College. Lumamang sila 22-7 pero biglang nagpakawala ng isang offensive onslaught si Josan Nimes. Nakahabol ang Mapua at tumabla ang laro actually at 28 all. Pero nabuhay naman sa kabilang panig si Arthur De La Cruz lalo na sa second quarter at bumalik sa 11 ang kalamangan ng Beda. Ito nga, Josan Nimes, the season 87 Rookie of the Year. Missing 2 seasons due to injury and it's so good na nakabalik na siya. Healthy and all, nagpakita. Yung 16-point average niya, nakuha na niya first half pa lamang. Grabe talaga ang versatility nitong si Josan Nimes. At meron pa siyang 1 taon dito sa NCAA. At tama-tama ang kanyang pagbabalik dito sa pinakaunang collegiate sports league ng Pilipinas sapagkat host school ang Mapua this year. Tama, at nasabi nga ni Coach Atoy ko ng press con na ang target nila is Final Four. Yun. Sa kabilang panig naman, syempre ang battle cry ng San Beda. As you see, Coach Atoy ko, ang battle cry ng San Beda, 6 mo San Beda. 6 kasi ang target nila this year. Yes, eto nga, nakikita natin ang mga finals MVP ng mga nakaraang kampeonato ng San Beda. Grabe, mabigat na pangalan. Ako, napakasaya at nakalaro ko pa ang iba dito. Sudan Daniel, Dave Marcelo, ang ating leader ngayon, si Base Ramer, Art De La Cruz at Anthony Semerad ng nakaraang taon. Grabe talaga, mabibigat na pangalan mula sa San Beda, mga legends na yan ng Menjola. At syempre,
Ngayon, medyo mabigat ang laban ng Red Lions kontra sa Cardinals dahil hindi naglalaro si Ola Adeogun na merong sore left knee. Exactly. Coach Jamaic Harin using prevention as a bet is better than cure kesa sagadin niya si Ola Adeogun. First game of the season, alam nating mahaba, 18 kalaro yan. So he would rather give the opportunity dito nga kay Donald Tangkwa. At nakikita natin yung leadership ni Ola Adeogun. This is his 4th year in the NCAA. He's 24, 20 itong si Donald Tangkwa at binibigyan ng advice ni Ola. Alam naman natin na si Ola nakikita na ang maraming competition dito sa NC. Nanalo na rin niya ng mga kampyonato with San Beda. That is wisdom being given to your brother. At ito naman si Coach Jamaic Harin. It's been a long time coming for him. He describes his coaching story as a Cinderella story dahil nagsimula siya bilang coach sa mga inter-village lang. At biro mo, nakapag-coach siya ng RP team sa Worlds. Ngayon, returning to his alma mater, it's been a long time coming for Coach Jamaic Harin. What a story for him. Hinog na si Coach Jamaic Harin. Winning numerous championships. Alam naman natin sa juniors rank. And then with the international competition, with the seniors national team, sa men's team natin, nagsisilbihan bilang assistant coach. Ngayon, siya na ang head man ng kanyang alma mater, San Beda College. At ito ang pambato ng Davao City na si Baser Amer, out today with a bruised right shoulder. Pero grabe rin ang career ni Baser Amer. 2 championships sa Red Cubs, 4 na sunod na championship bilang member ng San Beda Red Lions. Now he's gunning for a perfect record ngayong season 91. Yes, eto nga, Baser Amer, our finals MVP in season 88, kakapanalo lang ng gold medal nitong SEA Games. Grabe. 11 points, 5 assists, almost 3 rebounds, and a steal per game. Baser Amer, talagang the heart ng San Beda. At kung ang starting point guard ng San Beda wala ngayon, wala rin ang starting point guard ng Mapua. Sa kabilang panig, CJ Isit attending to a family affair, very important family affair in Canada. Kaya hirap rin ang Mapua, pero swerte sila dahil nakabalik si Andretti Stevens. Yes. Speaking of Canada, Yes. maraming nanonood sa atin mula San Fernando, La Union, papuntang Cagayan de Oro, Antipolo, Wow! Apalit, Pampanga, at especially ang mga nasa Dubai, Middle East. Ito ang mga dati kong teammates, sila Alex Lumen, Jerome Paterno at si Chris Vicente. Lahat yan sumusuporta ngayon sa NCAA na nagbabalik sa ABS-CBN Sports. Maraming salamat po at syempre makakasama din natin sa ABS-CBN nanonood ngayon. Gretchen Ho, thanks so much partner for watching. Laura Liman nanonood din. Thank you so much, Lau. At sa lahat na aming mga kapamilya, the NCAA is back, baby. It's so great to be reunited with the country's first collegiate sports league. At it's coming home. Yes. Again, napakagandang opportunity sa mga players na to. Going back to where it started, ABS-CBN Sports. At handa na lahat para sa ating second half. Maraming salamat muli sa inyong pagtutok ngayon. Anton Rojas po, kasama si Coach Hammer, Martin Antonio, at syempre kasama rin natin sa broadcast team, Myrtle Sarosa. De La Cruz, bitin ang tira, napulot ni JV Moco ng bola. Donald Tangkwa, bitin din ang kanyang tira. San Beda still has the basketball. De La Cruz, binalik kay Mocon. Supalpal ni Oraime. Ito nga, Allwell Oraime making his presence felt. First half pa lang, partner, 13 rebounds. Ano sinabi ko sa'yo, pre-season, nakaka-average yan ng 19 rebounds per game. So, hindi na ako nagugulat dan, pare. Ito nga, talagang nagpapakitang gilas itong bagong bata ng Mapua Cardinals. At San Beda, nakakita ng advantage. Serrano nakatao kay De La Cruz. Kaya naman, hiningi ni De La Cruz ang bola sa poste. Pero panoorin natin itong super block. Malan-Nerlens Noel talaga eh. 6'9" na mahaba, ang taas pa ng buhok. Dapat makilala kong barbero ng player na to. Baka mapatubo rin yung buhok ko. 6 na segundo na lang ay babalik sa 24 ang ating shot clock dito dahil may tinawag na foul. Arthur De La Cruz will shoot 2. We were talking about homecoming. Nag-homecoming din ito si Arthur De La Cruz dahil pagkatapos niya maglaro sa San Beda, nag-Ateneo yan. Ateneo, of course, a former founding member of the NCAA. But, you know, home is where the heart is. Sabi nga nila, and Arthur De La Cruz back here in San Beda. Yes, Art De La Cruz really growing, not only as a player, as a person, as a leader. Ngayon nakikita natin na he is stepping up, carrying the cudgels para sa koponan ni Coach Jamaic Harin. Villaseñor.
Alam mo, itong si Villa Senor doing some damage para sa panig ng Mapua. Meron na siyang 6 na puntos. Hindi napapansin. Ito nga, Villaseñor going through the defense and just taking that looper and making that shot. De La Cruz. Tangwa. Nababother itong si Tangwa who only stands 6'5 and a half. Oraime 6'9 yan. Dahil ito nga, Oraime 6'9" pero pag tinaas ang kamay niyan, parang may payong sa harapan mo. Sakto, rainy season ngayon. Ito, Oraime. Nakuha ang bola. Nakaready ang double team. Villaseñor for 3. Bitin. Andretti Stevens! What a dip! One of the smallest guys on the floor. Rebounding comes down to toughness. Andretti Stevens talagang pinapakita ang toughness niya sa larong ito and welcome back to him. Injuries won't stop this kid. Andretti Stevens back in the NCAA. Pierre Tangwa, hirap na hirap sa depensa ng Mapua. Nalunod Oo, itong si Pierre Tangwa. Nadoble sa ilalim. Stevens, pinasa sa loob. Ganda naman nung pasang yun. Pinalusot sa dalawang defenders. Oliver Serrano. Unang puntos. Actually, pangalawang field goal na yan. 4 points dito sa third quarter para kay Serrano. Lumalaban ang Mapua. 4 na lang ang kalamangan ng Beda. Yusei Koga, pinasa kay De La Cruz. De La Cruz, very efficient. 16 points na para kay Arthur De La Cruz. Yes, itong si Art De La Cruz hindi lumalayo sa strengths niya which is that 15 to 18-footer jump shot. Oraime throws it down with 2 hands. From Moralia with love, Olwell Oraime, pinako ang two-handed slam dunk na yon. Grabe ang monster double-double ngayon ng rookie center ng Mapua, Olwell Oraime. Meron na siyang 10 puntos at 14 rebounds. Grabe. Talagang kahig marino itong si Olwell Oraime para mailapit sa panalo itong Mapua Cardinals. Balikan natin itong play na ito. Andretti Stevens, nakita si Serrano. Late si Mocon, puntos para sa Mapua. Villaseñor, Mintes Antira, Andretti Stevens. Nakikita natin yung veteran smarts ni Andretti Stevens. Toughness, talagang yun ang ine-embed niya. At yun ang two-handed slam dunk nito ni Olwell Oraime and showing some emotion itong batang to. Opening day highlights po mula sa Mapua Cardinals, Olwell Oraime. At pagkabanggit natin, Anton, ayun, pangatlong personal foul ni Olwell Oraime. Coming off the bench today, si Olwell Oraime. Si Layug ang nag-start at center. Supalpal si Tangwa. Pero lumalaban itong si Donald Tangwa. Yes, ito nga, ang San Beda Red Lions shooting only 25% in third quarter. 2 out of 8. Talagang hinihigpitan ng Mapua ang depensa. Bukas ang bangko ngayong Sabado para kay Andretti Stevens. Pinag-overtime ang mga teller at binakshot pa ni Andretti Stevens from the parking lot. 3 na lang ang kalamangan ng San Beda. Dumidikit ang Cardinals ng Mapua. Mocon, minadali ang tira. Oraime with the rebound. Binigay kay Nimes. Pansin mo, Anton, talagang naiiba ang mga tira ng players ng San Beda. Kanina pinag-uusapan natin si Baser Amer kasama ni Myrtle. Si Baser at courtside. Myrtle? Babalikan natin yung interview na yan. Sana makapanayam natin si Baser Amer. Ano kaya nga dumadaan sa kanyang isipan ngayon na hindi siya makatulong sa hardcourt sa kanyang kupunan, Martin? Siyempre, iisipin ni Coach Jamaican health. Again, health is a big factor dahil mahaba ang season. 18 laro. We can't stress that enough. 18 laro, it takes its toll. The physicality, lahat yan mga batang yan, bubuhos, pupukpok, bawat laro. Kaya, health is a big determinant sa mga nagiging champions sa NCAA. 2 puntos na lang ang kalamangan ng Red Lions. Mapua, hindi pa lumalamang dito sa laban na to. Inside pass kay Donald Tangwa. Tangwa off the glass and in. Finally, Donald Tangwa converting on that shot. At tumawag na naman ng timeout si Coach Atoy Ko. Magbabalik po ang NCAA Season 91 lamang ang San Beda 56-52. Hi
and we're back dito sa NCAA Season 91. At ngayon nga po, kasama ko si Baser Amer, isa sa mga star players ng San Beda. Ay, Baser, kamusta ka na? Oh, okay lang naman, kinakabahan ako sa game. Kinakabahan ka sa game? Oo nga, medyo humahabol na ngayon yung Mapua, ano? Siguro, ituloy lang nila yung defense nila. Baser, kamusta yung injury mo? Saan? Ano ba? Kamusta yung injury mo? I heard na na-injure yung shoulder mo. Masakit pa rin and nalaman namin kahapon yung result. So, kailangan lang magpahinga for 2 to 3 weeks lang. We're very excited to see you play again. And congratulations, Ilan. Ang ganda na exposure mo sa CAA. Tell us about that. Kasi ang sarap maglaro para sa bayan. I mean, masarap yung feeling pag pinaglaban mo yung bansa mo. Kahit nasa Singapore kami, ang dami nagsusupport ng Pilipino. And kaya feel namin na parang nasa Pilipinas pa rin kami. You really represented the country really well. Maraming salamat sa Amer. Ayan, balik muna dyan sa inyo, Anton. Maraming salamat, Myrtle. So kung 2 to 3 weeks mawawala si Baser Amer, 3 laro ang nakaschedule para sa San Beda sa unang 3 linggo ng NCAA. So that means possible 3 games ang mawawala kay Baser dito sa season na to. Yes, makikita natin ngayon ang pag-step up nito nga ng security agency, kung tawagin natin na San Beda. Ang dami nilang guards at yan ang paborito ni Coach Jamay dahil up-tempo, run game, ang gusto niya. Makikita natin ngayon yan. At nakikita natin yung full court man-to-man. Dumating ang double, nakalusot si Josan Nimes. Josan Nimes, binipit ang bola. Hindi lang nakafinish. De La Cruz, pinapakita din ang kanyang improved dribbling. No-look pass. Koga. Bitin. Sorella with a fadeaway. Yes, Michael Sorella making that short jumper. 5 puntos na para sa veteranong si Michael Sorella. Nimes. Tinawagan ng traveling. Ayan, pinikap niya ang pivot foot niya pagkalagpas nitong half court. Natawagan ng traveling itong si Josan Nimes. Ito yung tira kanina ni Yusei Koga. Walang problema. Michael Sorella nandun para sa rebound at back shot. Yes, ito nga makikita natin na advantage sa bench scoring itong Mapua, 26-14. At syempre, galing sa bench, sina Villaseñor at Oraime na merong 11 puntos, kaya malaking bagay yun para sa kupunan ng Mapua. At hindi pa rin po naglalaro si Ola Diogun in uniform ngayon, pero meron siyang sore left knee. Ito, ang mga referees natin, pinababayaan maging pisikal ang laro natin. Napakatapak na tira ngayon mula kay Menina. Pero umapak siya sa linya. 2 points lang yon, 6 points para sa larong ito para kay Menina. Parang hindi opening game, walang pinapakita kahit anong kabat ang mga players natin. Tangkwa, good fake. Yes, faking. Allwell Oraime out of his socks. Ito si Donald Tangkwa, finishing with that bank shot inside. Alam mo, kahapon nakausap ko itong si Donald Tangkwa. 15 years old lang daw siya nagsimula mag-basketball. He's only 20 right now. So ibig sabihin, 5 years siyang naglalaro as a basketball player. Pero nakita natin yung fake na yun. Ang ganda ng fundamentals. Yes, again, fundamentals. 15 years old. It goes both ways. Malaki pa kung tawagin ng upside. Nai-improve ng batang to si Donald Tangkwa. Kasi tubong Cameroon niya na ang #1 sport sa Cameroon ay ang soccer. 60-54, Oraime. Nahirapan sa depensa ni Tangkwa. Scramble for the loose ball. Ang ganda ng pasa para kay Serrano. Ang ganda ng paso niya. Again, Serrano at the right place at the right time. Made that basket. Credit the assist to De La Rosa na nag-start at small forward para sa kupunan ng Mapua. Sorella, pinasa kay Tonko. Tonko, Mintis ang tira. Scramble for the loose ball. Napulot ni De La Cruz. Traveling. Ayan, natawagan si Art De La Cruz among the trees. Natawagan ng traveling nga. Pero grabe talaga ang depensa dito. Parehong kupunan talagang full court pressure. Yan ang gusto ng ating mga coaches, takbuhan, and that's the brand of the NCAA. Grit and grind. Bakbakan all the way, 40 minutes. Ito ang liga ng mga alamat ng basketball, lalo na sa collegiate level.
all-out physical basketball. That's the brand of basketball na ating mapaparoon dito sa NCAA. Koga Mintis ang kanyang tira. Ito nakikita natin, nag 2-3 zone na ang Mapua to control the rebounding advantage ng San Beda. Koga, challenge ang depensa ni Oraime. Menina, pinasa kay De La Cruz all the way. Yes, ito nga, with that zone defense, merong early attack na advantage agad itong Mapua, and with Olwell Oraime controlling the rebounds na nakukuha nila yung mga fast break baskets. My apologies, credit the basket to Buenaventura De La Rosa ng Mapua, number 17. At samantala, Oraime, tinawagan na naman ang foul. Yan ang ika-4 na foul ni Oraime. Hindi magandang balita yan para sa Mapua. Kailangan ng bumalik ni Layog. Ayan, tinawag na ni Coach Atoy ko. Ito nga, patapos ang third quarter natin, Olwell Oraime on foul trouble. 4 fouls, Olwell Oraime. At meron pa tayong 2 minuto at 57 segundo na natitira dito sa ating pangatlong quarter. At merong mensahe ngayon si Assistant Coach Ed Cordero dito kay Olwell Oraime. Nakikita natin, nag-uusap sila sa bench. As De La Cruz takes the second free throw. Misses both. Layog with the rebound. Ito, maraming tinira. Low percentage shots ang San Beda. 50. Almost 50 jump shots na tinitira na. And ang Mapua naman ibinigin sa loob 20 layups compared to 6 na trinay ng San Beda. And speaking of layups, layup mula kay Yusei Koga. At grabe ang fast breaks ng dalawang kubaran. Nakabawi agad ang Cardinals. Fundamental basketball, running in the middle. Itong si Serrano being rewarded with that fast break basket. 62-60. Grabe ang palitan dito sa ating laban. Menina all the way! Tabla na sa ikalawang pagkakataon ng ating laro. 62 all. The fortune cookie, calm and collected in the sidelines. Yes, parang any other Sunday lang. Pero ngayon, it's a Saturday. And tabla ang laban natin. Bakbakan, napakagandang opening game sa ating Season 91. Yun ang kwento sa akin ni Coach Atoy ko. Iba na ang kanyang pakiramdam dito sa kanyang pangatlong season. More relaxed as a head coach, pero Arthur De La Cruz continuing to do damage. 18 points na para kay De La Cruz. Siya po ang leading scorer ng ating laro. Yes, ito, Art De La Cruz going deep in that defense and scoring and getting a free throw out of that try. Medyo nawala sa eksena sa Mapua si Josan Nimes. Hindi pa nakakapuntos dito sa third quarter, Martin. Yes, kaya nakadikit tong Mapua. 10 fast break points compared to 4 ng San Beda. Talagang up-tempo game. Yan ang gusto ng mga college players natin ngayon. Menina, umatras, tumira sa labas. Mintes, De La Cruz, long outlet pass. Raj Tonko, count the basket. Yes, calm and collected. Raj Tonko pulling the dribble out and just taking that short jump shot. Nakita natin ang maturity ni Raj Tonko. Raj Tonko, meron ng 14 na puntos, Martin. Yes, ito, Art De La Cruz hustling for that steal on the half court and getting rewarded with 2 free throws. Grabe itong long outlet pass. Long, mala Kevin Love na outlet pass yun. At 14 points, sabi ko nga, para kay Raj Tonko. Alam mo ba, ang career high niya, well, season high nung nakaraang taon, 12 points lang para kay Tonko. Ngayon, 14 na. Yes, setting a new standard. Itong si Raj Tonko, stepping up dahil nasabi nga na kanina ni Mertel, walang baser Amer. We need people to step up itong San Beda. So ayan, sila Dan Sara, Raj Tonko, gumagawa ng paraan. Maski wala ang kanilang star point guard na si Baser Ramirez. At syempre, Arthur De La Cruz. What a game. 20 points na para kay De La Cruz. Cedillo, pumasok na para sa San Beda. Yes, itong si Cedillo, no, highly touted recruit. Very athletic, very hustle player. Tubong Cebu. Cedillo, one of the 6 new additions sa kupunan ng San Beda. Andretti Stevens, nagbabalik dito sa ating laban. He wants to give the ball to Josa. 4 seconds to shoot. 3 seconds to shoot. Josa Nimes with a drive! Masyado malakas. Yes, everything but the shot. It was Josa Nimes boogieing on defenders. Andretti Stevens called for a foul. Binigil ang atake ni Sorella. 55.6
seconds na lang ang nalalabi. Panoorin natin itong drive ni Josan Nimes. Yes, ito nga, everything but the shot. Ang ganda ng galaw ni Josan Nimes. Talaga nagko-collapse na yung depensa sa kanya. Every time he goes inside, 2 o 3 na ang sumasalubong. Michael Sorella Martin, matagal nang naglalaro sa NCAA. Binalik sa Team Bian for 2 straight years. Ngayon, starting 5 sa kubunan ni Coach Jamaica rin. Again, marami ang nawala sa San Beda last year, and with the unfortunate hindi pagkaka-lineup ni JP Mendoza, you are called now. And Michael Sorella showing that he is ready for this opportunity. Meron ng 6 na puntos si Michael Sorella. May kasama pang 5 rebounds. Full court pressure na naman mula sa San Beda. Stephen Q nagbabalik sa ating laban. Naagaw ni Jeramer Cabanag ang bola. Yes, napakagandang hustle noon. Going down on defense, Jeramer Cabanag. Tongko, pinasa kay Cabanag. Cabanag, ang hot shot mula sa West Negros University. Cabanag, bitin ang kanyang tira. Nako, meron tayong unsportsmanlike foul. Ang unang unsportsmanlike foul ngayong season 91. Yes, eto na. Welcome to the NCAA. Ito ang pinakaabangan mo at ng kaibigan natin si Boom Lambrusca. Ang mga unsportsmanlike foul. Bakit parang biglang na-excite ka? Napangiti ako eh. Ito, panoorin natin. Closed fist ang binigay nito ni JV Mocon. At titignan natin kung ano ang decision ng ating... So that's just 2 free throws for that flagrant foul ni JV Mocon, Anton. That's a no-no dito sa basketball. Magpakawala ka rin isang close fist. Bagamat hindi full swing yon, close fist pa rin. Pero alam natin na ito nga, JV Mocon playing 13 minutes, not yet getting the treads on his tires. 0 out of 6. At nagbigay pa siya ng isang flagrant foul. Pero bata pa ito si JV Mocon, only in his sophomore year, dating finals MVP sa Red Cubs. Bago pumunta sa Red Cubs, naglaro yan sa San Benildo, sa Antipolo, under Coach Christian Coronel. So, very promising young man. Yes, right in the mold of the OG Minors, the Bambam Gamalindas, JR Texans, and ito ang mga recent graduates si JB Mendoza, Ron De La Rosa. Yan yung mga built na gusto ng San Beda eh. Wing na matatangkad. In the penalty na itong Mapua. Kaya free throws coming up para sa kubunan ni Coach Jamaica rin. Yes, umangat ng physicality ng laro natin after that flagrant one. Michael Sorella babalik sa free throw line. 19 na segundo na lang ang natitira dito sa ating third quarter. What a matchup so far. San Beda, tandaan po natin, lumamang yan ng 22-7. Pero hindi bumigay ang Mapua. Malaki yung run ending the second quarter. Yung 13-1 run na yun, nagbigay ng konting control sa Mapua going into the third quarter. Substitution para sa kubunan ni Coach Jamaica rin. Ice Reyes, known as a defensive guard, back on the floor. And a steal here by Soberano. Soberano puts it up. Check that, that's Presbyterio partner. Got the kid from Davao, making his presence felt on his rookie game dito sa NCAA. 6 na additions para sa kubunan ng San Beda. Presbytero nagparamdam na. 73-65. Lamang ang San Beda. Let's take a look at some of the highlights sa ating third quarter. Arthur De La Cruz leading all scorers, 20 points. Stepping up, itong senior ng San Beda, Art De La Cruz, and ito rin si Olwell Oraime, giving a solid account for himself. Isang double-double ang binigay nitong taon to. Ang unang dakdak dito sa NCAA Season 91 nang galing sa isang rookie. Ito po ang ating score pagkatapos ng 3 quarters. 73-65 lamang ang Red Lions kontra sa Cardinals.
Fans of all ages, nandito ngayon sa Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay, nag-enjoy sapagkat napakainit ng ating unang laban dito sa pagbubukas ng NCAA Season 91. San Beda, lamang 73-65 kontra sa host school ang Mapua Institute of Technology. Mabuhay Pilipinas at maraming salamat sa inyong pagtutok. Anton Rojas kasama si Coach Martin Antonio at syempre kasama rin natin sa broadcast team, Myrtle Sarosa. Napakaganda ng laro natin ngayon at nagpakawala ang San Beda ng isang malaking run to end that quarter. Grabe yung run na yun. 11-3 run para sa Red Lions in the last 1 minute and 52 seconds sa third quarter. So, ang tanong dito sa Mapua, maubusan pa sila ng gasolina kontra dito sa Red Lions na napakalalim ng bench. Yes, malalim ang bench na itong San Beda Red Lions. Ang run na yon nagsimula nung nilabas itong rookie ng Mapua na si Olwell Oraime. Pero merong 4 na foul na itong si Olwell Oraime. Kaya abangan natin kung kailan ibabalik ni Coach Atoy Ko ang kanyang rookie center. Stevens. Nakita si Branya. Nakatao sa kanya si Donald Tangwa. Branya, hook shot. Mintes. Rebound and a putback para kay Raflores. Raflores hustling for that basket. Napakagandang offside rebound and putting it back for that. Unang puntos ni Raflores dito sa NCAA Season 91. Sorella, binalik ang bola kay Tonko. Tonko, gusto ibigay kay De La Cruz. De La Cruz at the post. De La Cruz able to draw a foul. Sumabit si Stevens. Ito nga, Andre Stevens getting called for another foul. Pag may physicality talagang nandoon si Andre Stevens sa gitna ng aksyon. Napakatapang na player, Andretti Stevens, not afraid to mix it up. At eto, naagaw pa ni Stevens ang bola. Stephen Q couldn't hold on. Na-deflect ang bola ni Jeremy Cabanag. Alam mo, nakikita natin, Anton, no? Itong Mapua, hindi nagpapakita ng kahit anong takot. Sa San Beda, kahit ano na lang yung San Beda, defending champions, Mapua showing their grit and grind na lumaro at makipagpukpukan dito sa defending champions. Sinabi nga ni Coach Atoy Ko, in his own words, may champa sila dito. Yun ang kanyang paniniwala. At ang importante lang para sa Mapua, makadikit sila dito sa San Beda. 75-67 ang ating talaan. Josan Nimes, nagpakawala ng 3. Wala pa rin. Nimes. Ito, Anton, Josan Nimes. Second half, hindi pa nakakapuntos. Actually, nakaka 1 field goal pa lang siya. Goal. So, 19 points para kay Josan Nimes. Nakascore siya 1 field goal in the third quarter. Pero grabe, career game para kay Ranville Tonko or Raj Tonko. 16 points na para sa kanya. Ito nga, Ranville Tonko scoring 16, stepping it up in the absence of Base Ramer. Balik sa double digits ang kalamangan ng San Beda. At grabe ang simula ng San Beda dito sa fourth quarter. In between Ryusei Koga and Ranville Tonko, they split 32 points. More than enough to cover itong kawalan niya ni Base Ramer. Again, Baseramer hindi naglalaro ngayon. Merong bruised right shoulder. Baseramer ang kanyang mga numero nung nakaraang taon. 11.6 points per game at may kasama pang 4.7 assists per outing. Pero yung kanyang leadership yun ang pinaka-importanteng bagay na binibigay ni Baseramer sa isang kupunan. Exactly, dahil ang maturity niya coming from that stint sa SEA Games, playing in the developmental league, and all those championships that he won with the team, leadership ang talagang premium na nilalagay niya. Mintes ang tira ni Raflores. 8 minutes and 11 seconds na lang ang nalalabi dito sa ating fourth quarter. Opening day action mula dito sa Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay. At first game pa lang ito Mamaya, makikipagtagisan ng galing JRU at Arellano. And Raj Tonko continuing the scoring party. Career game
Yes, Raj Tonko with his 18th point, rewarding his national team coach and now San Beda Red Lions coach, Jamaic Harin, for that. 11-point lead para sa San Beda. Binalik na ni Coach Atoy ko si Oraime. Stephen Q with a basket. Yes, Stephen Q, the stocky guard out of the South. Ito, Stephen Q making that layup. Transfer mula sa University of San Carlos. Kabanak! Oh! Pinura ni Allwell Oraime. Ito nga, Allwell Oraime going after those blocks. Nakakatakot pag nakita mo, Allwell Oraime is all 6'9". And tingnan natin, 6'9", almost 7-foot wingspan with that shot block. 6'9" teenager. 19 years old na kasi. And once he gets the timing and hindi na siya napupunta sa foul trouble, look out, mahirap iskoran ang ganyan kalaki. Tingnan mo si Ola Diogon, parang nanggigigil sa bench. Gusto niyang makipagbanggaan dito kay Allwell. Yes, knowing Ola Diogon, playing with him, playing against him, alam natin na sobrang competitive ng mamang to. And it kills him na nakaupo siya ngayon dahil bakbakan ng laban. Kaya kanina talagang nakafocus siya kay Donald Tangwa. Making sure nagagampanan ni Tangwa ang kanyang trabaho. Oraime, grabe ang mga numero. 3 blocks, 16 rebounds, 11 points. At syempre, nagpapasalamat din tayo kay Mr. Pong Tucanes. Kasama pa rin natin dito. Statistician Donald Tangwa, grabe. Nagpapakita na meron din siyang range. Eto, Donald Tangwa, rising up to the challenge. Kuya Ola, ako muna ang bahala sa'yo. Donald Tangwa, alam mo, nice guy din ito eh. Si Donald Tangwa, sabi niya, during his free time, mahilig daw siya manood ng mga series. Ngayon, supernatural daw ang kanyang pinapanood. Naku, bagay na bagay, silang dalawa ni Ola. Pero pag ako nakakita ko yan dalawang yung gabi, ay, magpapasundo na lang ako sa taxi. Ola Diogon, medyo nakaka-relax na ng konti dahil 11 na ang kalamangan ng kanyang kubunan. Pero mahaba pa ito. Josa Nimes tries to recover the ball. Stephen Q hops inside. Binalik ang bola. Mintes ang tira ni Flores. Here comes Arthur De La Cruz. Umarangkada. No look pass. Sorella. May foul na tinawag. And with that, nakita mo naman, power forward, small forward, Moxie forward. Etong si Art De La Cruz getting the rebound, bringing it down, creating that 3-on-2 execution. Ayan ang evolution ng isang Arthur De La Cruz. At meron tayong update at courtside. Kasama natin si Myrtle Serrano at kasama niya. Ayan. Very kinakabahan na ngayon dahil humahabol ngayon yung Mapua. But this girl is the girlfriend of Ola Adeogon of San Beda. This is Aiza Flores. Hi, Aiza! Hi, hello. Aiza, kwento mo naman, paano kayo nag-meet ni Ola? He's like my friend na sa San Beda. We have the same organization, yung San Beda Junior Marketing Association. So, yun. Tapos doon kami Kilala si Ola bilang napaka-team player, isang very good leader sa San Beda. Kumusta naman siya as a boyfriend? Team leader pa rin. So, parang sinusupport niya ako sa mga ginagawa ko rin. Even sa work ko, nagsusupport rin siya. And nababalance niya naman school, relationship, and the basketball team. So, what do you do to support him? Kung siya nagsusupport siya sa'yo, ano naman yung ginagawa mo to support? Do you watch all of his games? Not all the games, but pagka umaalis kami, parang usually nanonood ako pag may time. And after that, parang before the game, we talk. And after the game, win or lose, we talk. And yun, nagre-recognize na kami. Maraming salamat, Iza. Balik na dyan. Maraming salamat, Myrtle. So ayan, meron tayong mga updates na kausap ni Myrtle, yung mga special someones ng ating mga manlalaro dito sa NCAA. Yes, yan ang kagandahan ng NCAA. Pinapakita ang community, family. Yan ang gustong i-push ng ating supporters ng San Beda, ng Mapua at ng iba't ibang mga eskwela. Speaking of push, eto na ang pagtulak ng Mapua patungo sa kanilang pagbabalik dito sa laban na to. Down by 8, Donald Tangwa with a basket. Eto, mukhang matatawagan pa ng foul. Itong si Allwell Oraime. Pangliman na niya yan. Malaking kawalan para sa Mapua Cardinals. Fouling out Allwell Oraime.
So, ayan ang isa sa mga kailangan matutunan ni Olwell Oraime. Yes, playing against shot blockers like him. Seeing Sam Ekwe and the other guys, talagang yun yung kailangan nila makontrol. The timing And look at this, Ola Adeogun, pinuntahan si Olwell Oraime, nagbigay ng words of encouragement. Alam mo, maraming kwento about Ola, always doing that to fellow Africans from different schools. Lagi niya pinupuntahan, lagi niya binibigyan ng advice, words of encouragement. Siyempre, itong si Ola, matagal na yan dito sa Pilipinas. Alam naman natin na Sanbeda's Ola Adeogun is a very friendly and competitive guy, but he would always want to encourage people. A gentle giant, sabi nga nila si Ola. Hindi lang siya gentle pag binabantayan mo na siya sa poste at binabox out. Nakakapagod yan. Maniwala ka sa akin, partner. Yusei Koga, ninakaw ang bola. Koga to Sorella. Yes, Michael Sorella being rewarded again, running the floor hard. 11 points para kay Michael Sorella. Grabe ang kanyang comeback game ngayon. Yes, stepping up. Big shoes to fill. Alam natin ang mga nawala sa San Beda and opportunity for him to make a name out of himself. First year as a starter para kay Michael Sorella. At grabe ang kanyang pinapakita. Big man who can run the floor. Pero credit the pass, the defensive play. Yusei Koga, syempre, Yusei Koga, nakita niya Bagito, yung point guard ng Mapua. Kaya talagang nag-tight defense siya kay Menina. At ito nga, Raj Tongko scoring 18 points in just 20 minutes of actions. 70% on his field goals. Very efficient para kay Raj Tongko. Welcome development para sa kumanan ng San Beda. Nimes directing the offense para sa Mapua. Martin, ano ba nagbago sa depensa ng San Beda? Bakit hirap na makapuntos itong si Josan Nimes? 17 points in the first half, just 2 points here in the second half. Ito nga, nakita natin na bibigyan siya ng mabilis na tao sa harapan niya. Pag pumenetrate, Josan Nimes, sinasalubong ng isang batalyong defenders na malalaki din. Hindi kaliitan tong sila Tangkua. At halos hindi nagpahinga itong si Josan Nimes dito sa laban na to. Yes, yan ang ina-expect sa kanya. Ito nila Coach Atoy at nila Coach Ed na bubuhatin talaga niya ang moral at ang team ngayong season na to. Andretti Stevens nagbabalik sa ating laban. Palapit na tayo sa kalahating bahagi ng ating fourth quarter. More substitutions para sa Mapua. Serrano nagbabalik sa ating laro. Mga kapamilya, tandaan po ninyo, pagkatapos ng laban na to, meron pa tayong isang magandang matchup. JRU kontra Arellano at makakapanayam nyo, Andre Felix tsaka Coach AG, Alan Gregorio at syempre kasama rin nila si Boom Labrusca. Yes, ito, nagbabalik, Andre Felix. At napicturean natin yan kasama yung kanyang long lost brother kanina. Abangan ninyo yan. At kung may mga gusto kayong itag na photos, use the hashtag NCAA Season 91. Also include the hashtag SBC versus MIT. Mamaya, syempre, ang inyong hashtag JRU versus AU. Oh, nabanggit mo. Ito nga. JRU, isa sa mga preseason contenders din yan. Tinitignan ng ating mga fans. JRU last year, nakabalik na sa Final Four. At Coach Vergel Meneses now in his 6th year bilang head coach ng JRU. Yes, mukhang hinog na rin ang mga players niya. At syempre, Arellano University, last year nasa finals sila. Unang pagkakataon, Jerry Codinera, sophomore coach ngayong taon sa NCAA. Yes, again, building up. Schools ay lumalakas. Programs are being entrenched and leaders are being born. Tulad na nakikita natin, Michael Sorella, Yusei Koga, umaangat ang laro. Art de la Cruz, the perfect example of development. Josan Nimes, after 2 years of sitting out, nakikita natin ang development ng mga players. Huling push, yan ang kailangan ng Mapua ngayon. Important free throws para kay Andretti Stevens, hoping to generate momentum para sa host school, Mapua. Ito rin si Andretti Stevens talagang nagbibigay ng kakaibang facet on that guard position. Pressuring people, getting under your skin.
Yun talaga ang scouting report kay Andretti Stevens. He's a hard-nosed defender. But if you leave him open, he can knock down the three. Intensity, yan ang dala ni Andretti Stevens dito sa Mapua. Isang nagbibigay ng tibok sa team ng Mapua. And lalong-lalong kailangan yan dahil pumaul out na nga itong prize rookie nila na si Olwell Oraime. Again, sa lahat ng mga Mapua fans, kung nagtataka po kayo bakit wala si CJ Isit, ang kanilang top point guard nung nakaraang taon, he's in Canada attending to a family affair. Kaya naman, hindi siya kasama sa Mapua ngayon, but I'm told he will only be missing this game. So, abangan natin ang susunod na laban ng Mapua. Yes, yun nga. Si CJ Isit, magandang numbers across the board. Best assist man nila last year. Their number 2 scorer. Number 2 scorer, 12 points per game. At nag-record pa yan ng 7 steals sa isang laro last year. Malaking bagay yon para sa koponan ng Mapua. 15 points na ang kalamangan para sa San Beda. Pero maski na ganito ang score ngayon, Martin, this does not tell the entire story of the game. Talagang lumaban ang Cardinals dito sa laban na to. Kumbaga sa boxing, walang tinagong suntok. Binigay talaga. Talaga lumalaban. At meron pa tayong 4 minutes. Hindi natin lang paano mag-end yung game. Mahaba pa yan. Marami pang basketball yan. JV Mocon with a rejection. Yes, great help defense dito kay JV Mocon. Swatting that shot away. Inside pass sa loob. Basket para kay Serrano. Meron na siyang 10 puntos dito sa laban na to. Yes, silent operator. Itong si Serrano running and doing his job, getting those baskets around the rim. Sara using the De La Cruz screen. Tongko naghahanap ng kakampi. Ginamit ang screen ni Mocon. Tried to get it back to Mocon. Stevens. Grabe yung hustle ni Andretti Stevens. Tinapay ang bola papunta kay Villaseñor na meron ng 8 puntos dito sa laban na to. Yes, again, toughness and forcing another turnover. Andretti Stevens. Mapua, full court pressure, giving San Beda a dose of their own medicine. Hindi pa tapos ang larong ito. Kaya nga, mahabang basketball, 3 minutes, maraming possessions pa yan. Koga, masyado malakas ang tira. Arthur De La Cruz, walang bumax out. Just a man among the boys. Itong senior forward ng San Beda, Art De La Cruz, with his 17th rebound and 24th point. Monster game. Ito yung klase ng opening game na gusto mo sa isang veterano. Bigay todo. Talagang inaantay nila to. Ito yung huling pagkakataon nila para i-represent ang kanilang eskwela and they want to go out in a flurry. Kumbaga. Several players from the San Beda side playing out their final year. Ola Adeogun, Basera Mayor, Arthur De La Cruz, Yusei Koga, Michael Sorella, Ice Reyes also playing in just 1 year. This is already his 5th year in college. So talagang for the seniors itong season na to. Yes, exactly. And going back to Ice Reyes, napakaganda. Feel-good story. A guy who just persevered and worked his tail off to get to that lineup and having that opportunity to represent his school. Coach Atoy ko, calling for time ang kanyang kupunan. Down by 12 dito sa 4th quarter. Magbabalik po ang NCAA Season 91. Isa na namang post mula sa Instagram. Ang ganda na mga kuha, oh. Opening day festivities. Yes, napakaganda ng opening day festivities natin. Kudos to the Mapua Institute of Technology for being the host and just helping us towards the next decade of the NCAA. Ayan, maraming salamat sa iyong post at Julius_Noriel Viva Mapua. At maski na ganito ang score, maganda pa rin ang pinakita ng Mapua at hindi pa tapos ang ating laban. 3 minutes and 27 seconds remaining in the 4th quarter, Martin. Yes, ito nga. Hindi na natin dapat tinitignan ng score pag mga ganyan dahil college basketball is always full of life, vitality, enthusiasm at energy. Pupok-pok yung mga batang yan. Tongko, bitin ang kanyang tira. Donald Tangkwa. Grabe yung fundamentals nito at patience. 17 points para kay Donald Tangkwa. And 8 rebounds despite a slow start. Yes, ito nga, Donald Tangkwa. Again, 15 years old pa lang nagsimula. 20 years old ngayon. Fundamentals ang gagamitin niyang batang yan.
Una nating napanood si Donald Tangwa sa PCCL in the finals kontra sa Lasal. At naalala ko, nakausap ko si Coach Eric Altamirano ng NU at sinabi niya na hirap sila kay Donald Tangwa dahil fundamentally sound. Even though he's not so tall, he's only 6'5 and a half. Pero nakikita natin yung footwork, yung patience niya, yung mga fake niya, talagang nagagamit ni Donald Tangwa. Yes, to quote one of the very best strength and conditioning trainers. Yan ang field natin. So, be brilliant with the basics. Fundamental movement patterns. Yan. So, when you master the fundamentals, easy. Pump fake, one dribble, get in the basket. Wala nang arte. If you see, yung kanyang official name ay Pierre Tangwa. That's actually his father's name. Sabi ni Donald sa akin, his father forgot to write Donald sa birth certificate. Kasi masyado daw siyang na-excite nung pinanganak itong si Donald. Nagkulang ng Donald sa pangalan. Yes, kaya siguro ngayon na lang niya nasabi na Donald talaga. Pero official sa birth certificate, Pierre Tangwa nakalagay. Pangalan ng kanyang tatay. And making a name for his own dito sa liga natin sa NCAA Season 91. Donald Tangwa. And Coach Jamaica rin calling him back to the bench. Job well done. His teammates giving him a high five sa kanyang unang NCAA action. Josan Nimes nagbabalik dito sa NCAA. Pero syempre, iba na ang kanyang role, iba na ang environment, iba na ang itsura ng Mapua. Yes, sila nga. Ito, nagbabalik Andretti Stevens, Josan Nimes looking to lead this group, the Cardinals, to the Final Four. Pero alam mo, nung nakuusap ko si Coach Ed Cordero, sabi niya, ang nakikita niyang challenge sa Mapua, yung cohesiveness. Because a lot of these guys came in just a month ago eh. So, yung cohesiveness, kailangan nilang mabuo during the season. Yes, sabi mo nga, nabanggit natin kanina, 10 Yes, 10 ang bago. Out of the 15, 10. More than 60% ng team mo bago. Kaya, you work on chemistry as the season goes along. Yung holdovers lang ng Mapua, Isid, Biteng, Serrano, Layog at Villaseñor. Yang sila Nimes, yang sila Stevens, Oraime. New additions yan dito sa Mapua this season. Menina, isa pang bagitong player para sa Mapua. No look pass, Serrano. Hindi na ipasok ang bola. Josan Nimes with a drive. Yes, finally, Josan Nimes ending that dry spell for himself. Nakashoot ng layup ngayong fourth quarter. 21 points na para kay Josan Nimes. Huling 2 minuto ng ating laro. At tinawagan ng foul. Stevens, De La Cruz babalik sa free throw line. What a game for Arthur De La Cruz. 25 points, 17 rebounds for the graduating forward. Yes, eto nga. Art De La Cruz getting into the action, getting those rebounds. Tinutulungan si Pierre Tangwa na punan ang kawalan neto nga ni Ola Adiogo na pinapahinga ni Coach Jamaica Harid who has a sword. Arthur De La Cruz ang kanyang season high nung nakaraang taon. 18 points lang. 18 lang ha, season high ni Arthur nung nakaraang taon. What a performance. 26 after that free throw. Ito nga, Art De La Cruz, hindi natin pwedeng i-discount yung fact na nag-finals MVP yan 2 years ago. Yes. Talagang true-blooded pedant yan si Arthur De La Cruz. Big game for him. 27 points on opening day. Showing na siya ang leader ngayon ng San Beda. Josan Nimes. Mintes ang kanyang tira. Also missing was Serrano. Arthur De La Cruz. Pinapakita ang kanyang handle. No look pass para kay Goga. At Goga ilalabas muna ang bola. Binalak kay De La Cruz. Binigay sa point guard na si Roldan Sara. Sara scoops it up and in. Yes, Roldan Sara slicing his way in the paint. Making that layup. Ang pambato ng Cagayan de Oro. Roldan Sara. Balik sa 15 na naman ang kalamangan with that layup. Nimes mukhang nakaramdam na ng cramps. Hindi rin biro kasi ang nilaro nitong mamang to.
Oh, mga mahilig sa social media dyan, get your cell phones kung meron kayong tanong para sa best player ng ating laro. Send your questions, include the hashtag NCAA Season 91 and hashtag SBC versus MIT. At makakasama ni Myrtle mamaya ang ating best player. $100-87. Yan po ang ating official tally sa unang laro dito sa NCAA Season 91. Ito nga, napakita ngayon ng ibang facet ng San Beda dahil ang San Beda last year is methodical, half-court, under Coach Boyet Fernandez. They're running a pro-style offense. Ngayon, balik na naman tayo sa rat-rata ang takbuhan na gustong-gusto ng mga fans natin dito sa NCAA. Jose Presbitero, recruit from Ateneo de Davao High School. Babalik dito. Nakatawa kay Imes. Under a minute to go, San Beda still with a very comfortable lead. Pero ang Mapua playing as if they're not down big. Exactly, diin lang ng diin. At isa na namang layup ang na-shoot nito ni Menina. Alam mo, halos lahat ng player na pinasok ni Coach Atoy nakascore dito sa Mapua. And that goes to show their cohesiveness, getting there. Chemistry, nasabi nga natin sa Puang Bago, they're working on their chemistry. Napakagandang simula. Kahit hindi man nila makuha ang panalo nito. 10 different players nakapuntos para sa Mapua. Mintes at tira ni Diles, isa sa mga bagong point guards ni Coach Atoy Ko. At nagsisitayuan na mga fans ng San Beda. Ramdam nila ang unang panalo ng Red Lions sa kanilang paglalakbay patungo sa isang makasaysayang 6-peat sa pinakaunang Collegiate Sports League ng Pilipinas, ang NCAA. It is official now. San Beda notches win number 1, defeating Mapua on opening day 102-89. Yan po ang ating final score. Grabe ang bakbakan. Unang laro pa lang. Sa aming pagbabalik, makakasama natin ang best player of the game. Huwag po kayong alis. Manatili kayong nakatutok dito lang sa ABS-CBN Sports and Action. Nakarating na po tayo sa dulo ng ating laban. Yan po ang ating final score, 102-89. Wagi ang San Beda Red Lions kontra sa Mapua Cardinals. 1-0 na sila dito sa NCAA Season 91. At ang ating best player of the game, Arthur De La Cruz, 27 points, 18 rebounds, 6 assists. Napakabigat ng pinakita ni Arthur De La Cruz at kasama niya ngayon si Myrtle. Hi, Anton! Ngayon nga po kasama natin ang best player for the game na si Art De La Cruz. Hi, Art! Kamusta ka na? Okay naman. Medyo madaming tao pero masaya naman at madaming nag-support sa San Beda sa buong NCAA. Lalo na kanina ang daming sumisigaw para sa'yo. Ikaw ang nanalong best player for the game. At first game natin ito for the season. Yun nga thankful lang ako na kahit wala yung dalawang key players namin, si Ola at si Baser, nag-step up. Kailangan may mag-step up and sinabi rin ni Coach na kailangan ako mag-step up sa team na to. Saka this is my last year na rin kasi kaya kailangan ko rin maglaro ng maayos. Kanina nga medyo dumikit yung laban nyo nung mga second and third quarter. Ano nangyari? Kasi may defensive lapses kami. May mga defensive lapses kami ng third quarter kaya nag-adjust pa kami ng fourth quarter kaya lumayo na rin kami. So, masyado kasing maliit yung hype namin sa loob kaya kinuha nung kalaban yung malaking, nagpasok sila ng bola sa gitna, sa loob. Meron tayong mga questions mula kay Martin doon. Hello Martin, ano yung mga tanong mo para kay Art? Art, congratulations for being the player of the game. Ano ang masasabi mo sa performance mo ngayon at gaano kalaki ang pagkakawala ni Ola Adiogun sa game? Yun. Ano yung kamusta yung performance mo and ano masasabi mo sa kawalan ng mga... Thankful lang kasi mahirap talaga yung walang support ng dalawa naming players eh. Kaya ginawa ko lang yung opportunity na to maglaro ng for the team and yung walang pressure lang at tuloy-tuloy lang kami maglaro. Kahit 1 by 1 lang yung game namin. Preparation na to sa mga playoff and sana makabalik na rin si Marcel. Sunod-sunod na kaya yung mga panalo nyo? Yun nga, tayo sa 1 by 1. Sunod-sunod na kasi hindi
iniisip yung playoffs na eh. Dahan-dahan lang. So na kami, nag-game namin sa Thursday and tapos every Thursday yung game ng schedule namin. Kaya hindi namin iniisip yung forward, one by one. Thank you very much, Art. Balik muna dyan sa inyo, Anton. Maraming salamat, Myrtle. At congratulations kay Art de la Cruz at sa buong San Beda community. Nakamit nila ang kanilang unang panalo ngayong NCAA Season 91, Martin. Yes, unang panalo ng San Beda. Pero kudos to the Mapua Cardinals Yes. who played tough basketball. Andretti Stevens, Josa Animes, welcome back. At napakagandang stepping stone nito for their next campaign ngayong taon. Magandang laban to start off NCAA Season 91. Pero hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong JRU at Arellano ang ating pangalawang laban ngayong araw sa opening day ng NCAA. Yes, marami pang bakbakan ang paparating. Sa ngalan ni Direk Abet Ramos, Myrtle Sarosa, aking partner na si Martin Antonio, ako po ang inyong lingkod, Anton Rojas, nagsasabing huwag po kayong aalis dahil susunod na ang bakbakan sa pagitan ng JRU at Arellano. Handa na ang Heavy Bombers at Chiefs na ilabas ang galing!